Rhythms of life. Sabihin nyo, rhythm. Rhythm. Pag sinabi rhythm, nakikita nyo yan sa word na music. Tama? Sa music. At yung word na rhythm, pag walang maayos na rhythm, ang gulo. Mapapansin yan. Sa buong music team, kanyari, let's say yung gitara, wala siya sa rhythm, hindi siya sa nakakasabay. Rinig na rinig mo agad. Lalo kapag bass ang nagkamali. Pag nawala sa rhythm ang bass, halatang halata kasi siya yung kapal eh. Siya yung makapal na sound. Ngayon, when it comes sa rhythms of life, meron din pala dapat tayong rhythm na maayos. Dapat daw, nakakasabay ka. Aligned ka dapat sa rhythm ng Diyos sa buhay mo. Otherwise, kaya nagkakawarde-warde yung buhay natin kasi hindi tayo nakakasabay sa gusto ng Diyos sa ating buhay. Okay, kaya naman sabi yan sa Ecclesiastes 3:1, sabi doon, to everything, ayan, pahingi, perang pala. Ayan, pakinext nga. Para ako na mag-inext sa mga kasunod. Ayan, sabi yan, to every, ayan. Ayan, sige, kaya niyan. Ayan. Ayan, sorry. Okay na? Dapat ba ito? Sorry. Ayan. Ayan. Sabi nun, Ecclesiastes 3:1, to everything there is a season, and a time for every purpose under the heaven. So, bawat isa sa atin, alam na ba natin yung mga purposes natin? Bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong season. Ngayon, sa bawat season ng buhay, dapat nakakasabay ka sa rhythm ng Diyos sa buhay mo. Otherwise, magulo ang direksyon ng buhay natin pag wala tayong rhythm. Pag hindi tayo nakakasabay sa gusto ng Diyos sa buhay natin. May, may isang orchestra, nag-practice sila, during rehearsal, yung isang violin player, hindi siya makasabay. So, offbeat siya. Pag sinabing offbeat kasi, parang ganito siya. Try natin ito para mas mag-gets nyo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Yan ang 4 signature yan. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ngayon, yung violin player, hindi siya nakakasabay sa 4 ports. So, instead na 4 ports, somehow, baka nagagawa niya 3 ports. Ang 3 ports, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, may iba't ibang klase ng rhythm. Kapag hindi nagkakasabay yung rhythm, na-experience nyo na yan. Yung kunyari, nagkakantahan tayo, balakpak, di ba? Sumigaw sa galak. Pag hindi ka nakaka-rhythm, hindi mo masabayan yung balakpak. Try natin. Sumigaw sa galak ang lahat ng... Yan, nasabayan nyo ako. Pag hindi ka nakakasabay sa balakpak ko, ibig sabihin, offbeat ka. Sumigaw sa galak. Pag offbeat ka, ibig sabihin, hindi siya magandang pakinggan. Kaya, dapat nakakasabay ka. Ngayon, so yung director nila, yung conductor, kinorek, and upon correction, yun nga, every instrument followed the rhythm. So, ganun kahalaga na nakakapag-harmonize yung buong music, yung buong instrumentalist, buong musician. Or, sa buhay din, dapat din talaga, meron tayong harmony with God. Kaya ang tawag dito, the rhythms of life. Bakit daw? Kasi pag wala tayo sa rhythm, sayang. Magsasayang ka ng maraming taon, wala ka pa palang purpose sa buhay. Okay? Like kahapon, yung mga OJT kahapon. So, dumating yung 4 na OJT kahapon. Missionary ako sa kanila tungkol sa salvation. Sabi ko, kayo ba ay ligtas na? Kasi kung lalabas kayo ng pintuan mamaya, tapos bigla kang kinuha ni Lord. Bigla kang kinuha ni Lord. Sigurado ka bang papasok ka ng langit? Sigurado ka bang ligtas ka na? Kasi kung hindi pa, sayang yung pag-OJT nyo dito. Kung wala naman purpose pala yung pag-OJT nyo. So, dinala kayo ng Panginoon sa lugar na to for a very purpose na makilala si Lord. Okay? And that's why kahapon, pinag-pray natin sila, sinaran ko sila ng word, and nawa, yung mga susunod na panahon, ayan, susunod na araw na pag-OJT nila, meron ng purpose. Kasi meron ng relationship sa Diyos. So, bago tayo magkaroon ng maayos na rhythm sa buhay, kailangan meron muna tayong relasyon sa Diyos. Okay? So, meron tayong pag-aaralan. Okay? 15 rhythms of life. Dami. Noros na. Kaya natin yan. Okay? Now, sabi nga, life is like that orchestra. God designed us to live in divine rhythms. Meron tayong divine rhythms
na binigay si Lord. When we live outside His timing, our lives sounds like noise, chaotic, and restless. Kumbaga sa simpleng sabi, wala ka sa tono. Sintonado yung buhay mo kasi wala ka sa rhythm ng Diyos. Wala ka sa timing niya. But when we align ourselves with His rhythms, life becomes a song of joy, peace, and purpose. So nagiging masaya, nagiging maganda, nagiging maaliwalas yung ating direction sa buhay kasi nakakasabay tayo sa rhythm ng Diyos. So, may 15 rhythms. Mabilis lang to. Isa-isay natin yung bawat rhythm ng buhay. And I pray na ang bawat isa sa atin ay somehow ma-apply ito sa buhay natin at maging part ng buhay natin yung bawat rhythm na to para makatono tayo, makasabay tayo sa Panginoon. Okay? Pray mo tayo. Let's pray. Father, we thank you po sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon na makapag-aral ng iyong mga salita. At sa oras to, Diyos, kami po ay nagpapakumbaba at lumalapit sa iyong presensya sa pamamagitan ng iyong anak ni Jesus. And Banal na Espiritu, manahan ka sa aming buhay ngayon at turuan mo kami, mangusap ka sa amin ng personal at maranasan namin, Panginoon, yung purpose mo sa mga mensaheng ito na magbabago ng aming buhay, magpapalalim ng aming relasyon sa iyo at higit sa lahat, lalo kami magkakaroon ng matatag na pananampalataya sa iyo. And today, Lord, we pray na pangunahan mo po ang puso namin, napapakinggan, i-prepare mo kami sa pagtanggap ng iyong mga salita at itago mong iyong lingkod sa likuran ng iyong krus at makita ang kaluwalhatian mo sa araw na to. Mahayag sa amin, Panginoon, yung mga kalooban mong mensahe na magbibigay sa amin ng pagbabagong buhay sa araw na to. Sa mga narito at sa mga nasa online, pagpalain mo rin, Lord, yung mga first-timers na nakarating ngayon, Panginoon. And even we pray, Lord, na pagpalain mo ang lahat-lahat ng gagawin namin sa buong maghapong ito. We praise you, Lord, sa buong buwan ng August din, Panginoon. Sa huling araw at huling linggo ng buwan na ito, Panginoon, salamat sa katapatan at kabutihan mo sa aming mga buhay. Kaya pagpalain mo po ang aming pag-aaral ng iyong mga salita. We pray that you'll cover us with the blood of Jesus para hindi po manakaw ng diablo ang bawat maririnig, mapapag-aralan namin, kundi ito ay magkaroon ng application sa aming mga buhay. Salamat po sa araw na ito. We bless your name, Jesus' name. Amen. So ano yung mga rhythms? Number 1, rhythm of prayer. Bakit daw? Sabi ng Bible, 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing, meaning never stop praying. Never quit on praying. Huwag kang susuko sa pananalangin. Never stop. Huwag kang titigil sa pagpe-pray. Bakit daw? Prayer is breathing with God. So umiingat tayo sa Diyos. And it keeps our spiritual life alive in tune with His will. So kaya pag hindi ka nagpe-pray, wala, sintonado ka. Sino mga nagpe-pray lagi? Oh. Nagdadasal ba kayo? Paburo ba pandesal sa umaga? Bago ang pandesal, pagdasal. Kagabi, nag-devotion kami ng pamilya. Ang verse namin is Psalms 37, 4 and 5. Yan, favorite ni Alfie. Delight yourselves in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your ways in the Lord, trust also in Him, and He will act. So, ibig sabihin, sabi ko kay Shemi, bago ka mag-start ng araw mo, i-commit mo muna sa Panginoon yung lahat ng gagawin mo. Pagising mo, hindi tablet agad. Pagising mo, mag-pray ka muna. Ibigay mo muna sa Panginoon yung gagawin mo sa maghapon para pagtagumpayin ka ng Diyos. Pagpalain ng Diyos yung buong maghapon. Commit mo. Ipagkatiwala mo sa Diyos. And He will help you sa buong maghapon. Kaya ganun kahalaga ang pagpe-pray. Without prayer, tandaan nyo to without prayer, sintonado ka. Okay? Pag hindi ka nagpe-pray, sintonado buhay natin. Pero the moment you pray, you are actually being in tune or being in line with God's will. Yung kalooban ng Diyos na nalalaman mo, pinapaalam sa ni Lord, at natututunan mong sumunod doon, praise God. Nasa rhythm ka ng Diyos. Pero pag wala ka sa kalooban ng Diyos, wala sa rhythm, sintonado ka. Pangalawa, rhythm of study. Sabihin nyo nga, Scripture. Study, Scripture. Bakit kailangan mag-aral? Bakit kailangan mag-aralan? Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Sabi nun, all Scripture is given by inspiration of God. Okay, malinaw? Lahat ng nasa Bible ay inspired by God. Hindi ko na kailangan i-prove sa inyo na totoo ang Bible. Okay? Totoong-totoo, 100% authentic, tama lahat. Okay? Inspired ng Diyos yung salita ng Diyos. Okay, yung Bible mismo.
And is profitable for doctrine, number 1, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be what? Complete. Sa King James, may be perfect. Okay? Thoroughly equipped for every good work. Kapag alam mo ang salita ng Diyos, inaaral mo yan, tinutuwid tayo ng Diyos, binibigyan tayo ng encouragement niyan, binibigyan tayo ng warnings ng salita ng Diyos, natututunan natin yung mga nais ipagawa sa atin ng Diyos, at ano nangyayari sa atin by obeying. Through obedience sa Word of God, ano nangyayari? We become better or we become the best version ng buhay natin. Hindi tayo nagiging perfect, but God is changing us, transforming us to become like Him, to become like Jesus. At ano nangyayari? Nagiging better yung buhay natin. Nagiging somehow, hindi kayong sintonado sa buhay, kundi nakakatono ka, nakakasabay ka sa rhythm ng Diyos kasi alam mo yung salita ng Diyos. Amen po? So kapag hindi mo alam ang Bible, kung hindi ka pa nagbabasa ng Bible ngayon, magbasa ka na. Tandaan nyo to, ang pinaka-the best na libro nyo na babasa nyo sa buong buhay nyo, yung Bible mismo. Without knowing about God sa Bible, tandaan nyo, hindi nyo makikilala ang Diyos. Okay? Nung kausap ko last time si Ma'am Violeta, sabi ko sa kanya, Ma'am Violeta Gonzalez ng SDO, ng Schools Divisions Office. Sabi ko sa kanya, Ma'am, for such a time as this, para ka pong si Esther, na naging superintendent ng DepEd Muntinlupa, to preserve righteousness, to preserve godliness, to preserve holiness among the students for the next generation. Sabi ko sa kanya, Ma'am, pinili kayo ng Diyos na maposisyon dyan para mag-raise ng mga teachers. At itong mga teachers ay mag-raise ng mga students na may godliness, may righteousness, may holiness. Kung nagkulang ang family as the basic unit of society to introduce God, let the education from elementary hanggang college ay mag-introduce, ipakilala natin ang Diyos sa mga estudyante. Para itong mga estudyante na to, pag sila yung naging professional na, kilala pa rin nila ang Diyos. Pag nagkapamilya na sila, kilala nila ang Diyos, i-introduce din nila ang Diyos sa mga anak nila. Mape-preserve yung next generation na meron pa rin pagkakilala sa Diyos, yung mga tao. Gets nyo po? Kaya ganun kahalaga na dapat alam natin ang salita ng Diyos. Bakit hindi alam ng mga tao ang Bible? Paano? Binaks lang ang Bible sa religion. Paano ang Bible binaks lang tuwing linggo? Paano ang salita ng Diyos pang Sunday lang, pang church lang yan? Kung ilagay natin kaya ang Bible sa bawat subjects natin sa school, palagay nyo magiging mga tao? Hindi. Matututunan natin, makikilala natin ang Diyos from Genesis to Revelation, from cover to cover, kung ilalagay sana siya sa bawat curriculum, ng bawat syllabus, ng ESP or yung values mismo. Kasi once again, ang moral standard ng buong Pilipinas at mula pa nung sa Amerika, nung inintroduce nila yung Bible sa atin, ang moral standard talaga ay galing sa Bible mismo. Without moral from the Word of God, moral standard mula sa Word of God, lalagpak ang mga tao. Sintonado tayong lahat pag hindi mo siya inaral. Kaya napakahalaga na meron tayong pag-aaral ng salita ng Diyos. Studying God's Word grounds us in truth. Malalaman mo yung totoo. Without it, our rhythms falter. So kaya, wala. Masintonado ka talaga. Wala ka sa rhythm. Hindi ka makakasabay sa Diyos kung di mo binabasa yan. Okay? Pangatlo, rhythm of meditation. Sabi niya, meditation. What is meditation? Sabi ng Bible, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. So that you may be careful to do everything. Upon studying, pag nag-meditate ka dyan, magiging careful ka na gawin yung mga tinuro dyan. Then, you will be prosperous and successful. Sino gusto magtagumpay? Sino gusto mag-prosper? Then do the Word of God. Without knowing, without obedience sa salita ng Diyos, walang totoong tagumpay. I'm gonna tell you straight from the Word of God. Sinabi na kapag nag-meditate ka sa salita ng Diyos day and night, pagtatagumpayin ka, pagpapalain ka ng Diyos. Kahit pa paulit-ulit natin ituro yan, kung hindi nyo gagawin, kung hindi natin gagawin, wala mangyayari sa atin. Sabi nga, meditation allows the Word to sink deep. Pag nagbasa tayo ng Bible, lagi nyo pong tandaan to.
Hanapin nyo yung mga verses, di ba? Binabasa, for example, ang binabasa mo, Genesis. For example, nasa Genesis 12 ka, kay Abraham. Ang nabasa mo doon, sabi doon ng Panginoon, Abraham, umalis ka sa lugar na yan, sa land of Chaldeans, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. And ang sabi na doon, sa Abraham, kinuha niya si Sarah, kinuha niya yung yung pamangkin niyang si Lot, umalis siya doon sa lugar na yon at pumunta siya sa land of Canaan. Ano makikita natin? Ang meditation is that, Lord, ano yung message mo sa akin sa araw na to? Dito sa binabasa ko. Hinahayaan mo mag-sync yung words sa'yo. Ano yon? Ang meditation is kumbaga parang sa pagkain, kung ang study ay kinakain mo pa lang, ang meditation, nalulusaw na yung nutrients sa tiyan mo. Okay? Ibig sabihin, nag-aano na siya, na-absorb na ng buhay mo yung salita ng Diyos. It brings peace and direction in life's noise. Kapag maingay ang buhay, punta ka sa Word of God. Pag ang gulo-gulo ng paligid mo, punta ka sa Word of God, bibigyan ka ng Panginoon ng peace. Okay? So, number 1, rhythm of prayer. Number 2, rhythm of study. Number 3, rhythm of meditation. Number 4, rhythm of fasting. Bakit kaya kasama yung fasting? Bakit? Ang mga tao kasi ngayon, fast eating. So, puro kain. The reason ba tayo nagkakasakit? Kaka-cellphone mo yan. Kakakain. Kung ano yung ini-intake natin sa katawan natin, pwede siya mag-cause ng healthy na nutrients or pwede rin siya mag-cause ng toxins or chemicals. Depende sa kinakain natin. And, tignan nyo lahat ng food chains. Fast food. Lahat ng fast food may kulay na pula. Di ba? Jollibee. Ano pa? McDo. Puro pula, no? Wendy's. May pula rin. Diba? Parang lagi na lang. Kung di pula, merong dilaw. Diba? Parang laging may ganun. Anong meron doon? Kasi, pang market yun eh. Kaya somehow, ma-hype ka talaga sa mga pagkain. However, sa maraming klase ng uri ng pagkain ngayon, pag hindi talaga healthy kinakain mo, magkakasakit ka. That's why kasama ang rhythm of fasting. Sino sa inyo nag-apply ng trabaho tapos nag-medical? Anong ginagawa sa medical? Bawal kumain, no? Di ba? Bawal kumain. Bakit? Kasi magpapamedical ka eh. Kailangan malinis yung katawan mo. Kaya, tubig ka lang ng tubig. Malinis lang. Kailangan cleansing lang. Para pag nagpa-medical ka, clear ang lahat. Tama? Anong tawag doon? Fasting. Bakit? Kini-cleanse mo yung katawan mo. Kung sa medical, alam nila yon na kailangan ng fasting. Ang rhythm of fasting, kailangan din natin ito sa buhay. Bakit? Sobrang ingay ng paligid. Hindi natin marinig ang Diyos. The best way to sharpen our focus on God, on His voice, is to fast. Ano ibig sabihin? Maglaan ka ng panahon na hindi ka lang basta hindi kakain. Maglaan ka ng panahon para sa Diyos. Mag-pray ka. Maglaan ka ng isang araw na para sa Kanya lang na nagbe-dwell ka sa Word of God. Sa mga bago, din nyo pa magigets to. Pero time will come pag na-inlove kayo kay Jesus, kakayanin nyo mag-spend ng buong maghapon na nasa Word of God, prayer and worship ka lang. Without eating anything. Fasting ang tawag doon. You're spending time, you're shutting the door of distraction, shutting the door of the world, of the noise of the world, and you are being alone, isolated, alone with God. That's fasting. Napakahalaga niyan. Para hindi ka rin talaga mapaaga. Have a rhythm of fasting. Tayo po, meron tayong fasting every first Wednesday of the month. Meron po tayong fasting every first 21 days of the year. Yan. So, yearly, ginagawa natin yon sa buong Sandalite. 21 days fasting. Every January, ginagawa natin yon. Meron din tayong crossover na fasting yung every kalahati ng taon. Diba? So, pa-crossover from July, meron tayong last 3 days. Nag-fasting tayo. So, meron din tayong weekly fasting na ginagawa.
Bakit mahalaga ang fasting? Kasi sinabi ni Jesus, when you fast, hindi ka na kailangan magmukhang nagpa-fasting. Sabi ni Jesus, when you fast, maligo ka. Magbihis ka, mag-ayos ka. Para yung si Father na nakakita sa iyo in secret, i-reward ka niya. Hindi mo kailangan ipalandakan sa buong mundo, oy, nakapasting ako ha. Hindi mo kailangan sabihin sa kanila. Old Testament, ganun ang ginagawa kasi. Nakasaklot, alam niyo yung sako, hindi namang damit. Tapos merong ashes sa ulo, tapos nagsisisigaw sa labas, umiiyak sa labas. Nakikita ng lahat na nakapasting siya. Hindi na ganon. Sa New Testament, sabi ni Jesus, when you fast, anoint your head, wash your face, that your fasting may not be seen by others, but by your Father who is in secret. So kaya pag nag-fasting tayo, we are actually doing something from the Spirit na ano. So fasting tunes our spirit to God by denying the flesh. Sabi nga daw, ang totoong Kristiyano, kaya niyang kontrolin ng kanyang tiyan. Okay? Kaya mong kontrolin yung tiyan mo. Once na makontrol mo yung tiyan mo, makakontrol mo rin yung bawat temptation, troubles, testing sa buhay mo. Kaya mo rin harapin, mapagtagumpayan yun. Bakit daw? Bakit mahalaga ang fasting? Ang unang kasalanan ay, ano ang unang kasalanan ni Eva at Adan? Tungkol saan? Tungkol sa pagkain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Di ba? Saan nalaglag si Eva at Adan? Sa pagkain. Nung si Jesus, after niya mag 40 days fasting sa wilderness, ano ang unang temptation ni Satan sa kanya? Pagkain, kung talagang Diyos ka, gawin mong tinapay ang batong to. Knowing na nakafasting si Jesus ng 40 days. Kaya pag hindi mo na-control yung tiyan na yan, pag wala kang disiplina sa tiyan, tandaan mo, mahihirapan kang i-disiplina yung spiritual na buhay mo. Pero once na disiplina mo yung tiyan, hindi ka na Christian. Christian ka talaga. Okay. Number 5, rhythm of serving. Bakit mahalaga ang serving? Why? Sabi ni Jesus, the Son of Man came not to be served, but to serve. Naparito ako, sabi ni Jesus, hindi para paglingkuran nyo, kundi para maglingkod ako sa inyo. Ang serving kasi, tinatawag yung love in motion. Malalaman mo talagang mahal mo si Lord kapag sinurserve ka sa Kanya. May isang OGT kahapon, si Adrian. Nag-choir kasi siya sa Catholic Church dun sa Sacred Heart. Sabi ko, nagka-choir ka pala? Tapos hindi ka pa save? Hindi pa, nagka-choir ka pero hindi ka pa lang pupuntan langit. Hindi ka pa sigurado sa kaligtasan mo. Ulitin ko. Kahit anong paglilingkod na ginagawa mo sa Panginoon, kung hindi ka naman siguradong papasok ka sa kaharian niya, huwag ka na maglingkod. Ang totoong kaligtasan, kaya ka naglilingkod kasi yan yung resulta ng pagkakaroon mo ng kaligtasan. Ulit. Kaya ako naglilingkod sa Diyos kasi alam kong ligtas ako. Amen? Ibig sabihin, ang resulta ng kaligtasan mo na ikaw ay tinubos ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo sa lahat ng kasalanan at kamatayan, sa lahat ng kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, wala na silang kapangyarihan sa'yo, pinatawad ka na ng Diyos, binigyan ka ng bagong buhay, yung dating ikaw ay nawala na, yung bagong buhay mo ay nandyan na, meron ka ng buhay kay Kristo, ikaw ay ligtas na, ang pangalan mo ay nakasulat na sa langit, sa Book of Life, meron ka ng lugar na ginagawa ni Jesus sa langit. At yung pangako niyang babalik siya at kukunin tayo, dadalhin tayo sa lugar kung nasaan siya. Alam mo na dapat yun. At dahil nalaman mo yun, you're saved. Ano resulta? Maglilingkod ako. Gets niyo po? Kapag hindi ka naglilingkod sa Panginoon, ibig sabihin, hindi mo pa naiintindihan talaga kung ano yung totoong kaligtasan na binigay sa iyo ng Diyos. Bakit? Ang resulta ng good works, ang resulta ng service, ang resulta ng lahat ng ministry, ay dahil ikaw ay meron ng relasyon sa Diyos. Amen po? Na out of gratitude, kaya ka nagpapasalamat sa Diyos. Lord, sa kabila ng ginawa mo ko sa buhay ko, pinatawad mo lahat yon, nilinis mo ako, ginawa mo akong bago, at dahil sa ginawa mong yon, maglilingkod ako sa iyo. Gets niyo po? Mahirap maglingkod sa church, kahit ano bang service na ginagawa mo dyan,
kung wala ka namang relasyon sa Diyos talaga at walang kasiguraduhan yung kaligtasan mo. Kaya napakahalaga, number 1, sure ka munang save ka, kaya ka nag-serve sa Panginoon. Bakit? It keeps us humble and Christ-like. Kapag tayo ay naglilingkod, anong klase mong paglilingkod dyan? Nag-alayos ka ng upuan, naglilinis ka, nag-serve ka, nagluluto ka dun sa kitchen, nagtuturo ka ng bata, tumutugtog ka, nasa multimedia ka, nag-post ka, and whatever na ministry. Those service ay tinuturuan tayo na dahil naglilingkod ako sa Diyos, it keeps us humble. Nagiging mapagpakumbaba pa rin tayo. Pero kapag hindi ka naglilingkod sa Diyos, somehow, may pride yun. Hindi ko na kailangan maglingkod sa Diyos kasi marami naman naglilingkod. Okay na yun. Mayabang, pag ganun. Pero the more you serve God, the more you become like Him. Kasi si Jesus, nagpunta siya rito para maglingkod sa atin. Okay? Kung wala ka pang ginagawa sa Panginoon, simulan mo na. Huwag mo sayangin yung panahon. Okay? Number 6, rhythm of nature. Yan. Bakit mahalaga yung nature? Sabi ng Psalms 91, the heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Sino mahilig magpicture ng mga ulap? Magpicture ng mga bulaklak, ng mga bundok, ng mga landscape. Bakit mahilig tayo sa nature? Kasama rin ang nature sa rhythm ng buhay. Creation itself has rhythm. Merong day, merong night. Tama? May seasons, winter, spring, summer, or fall. Kaya lang sa Pilipinas, tag-ulan at tag-araw lang. So, tag-ilan, tag-init lang. Diba? Pero may cycle sila. Pag alam mong bare months na bukas, diba? Sa Pilipinas, Pasko na. Diba? Kakanta na yung King of Christmas, sino? Si Wene. Okay? Being in tune with nature reminds us of God's order. So, okay lang mag-travel, ha? Okay lang yun. Punta ka sa bundok, akit ka ng bundok, punta ka sa mga dagat. Okay lang yan. Once in a while, okay lang ginagawa yan. Pero wag lagi, ha? Madalas, Sunday na Sunday, nasa bundok ka. Dapat nasa Panginoon ka. Minsan, ang gala natin, nilalagay natin sa Sunday. Yari. Okay lang, walang problema dun. Kung may pang ganun ka, okay lang. Treat yourself. Part yan. Sometimes, kailangan mong pumunta talaga sa mga nature para, mag-relax. Masyado na tayong, babad sa kwarto. Wala nung pandemic. Labas-labas naman tayo. Okay lang yon. Walang problema doon. Okay? Kasama talaga ang nature. We must appreciate it na meron tayong parang nature. Okay? Next, the rhythm of worship. Sabi ni Jesus sa John 4:24, they that worship Him must worship in spirit and in truth. Hindi ka makakasamba sa Diyos, unang-una, kung wala kang relasyon sa Kanya. Okay? Alam niyo yung Romans 12:1, hindi ko kasi nalagay dyan. Sabi sa Romans 12:1, I beseech you therefore by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable worship or service. Nung sinabi ni Paul doon na i-present mo daw yung katawan mo as a living sacrifice, holy and acceptable to God, that is your service or worship to God. Ang totoong pagsamba, hindi pwedeng mawala yung dalawang word na to. Sabihin nyo to, i-note nyo to. 2 words about worship. Sacrifice and obedience. Okay? Worship means sacrifice and obedience. Hindi ka makakasamba sa Diyos without sacrifice and without obedience. Tandaan nyo yun, ha? Walang totoong pagsamba sa Diyos kung hindi ka mag-sacrifice, hindi ka susunod. Kaya nga sabi, i-present mo yung katawan mo as a living sacrifice, buhay. Napakahirap ng sacrifice na word. Tama ba? Lalo kung pamilyado ka, napakahirap, pinuyat ka ng baby mo kagabi, tapos magsisimba ka ng umaga, napakahirap nun. Pero ang tawag doon, sacrifice. Di ba? No, kunyari, yung mga nag-set up ng mga gamit sa church, no?
Napakahirap na, naglingkod na ng buong maghapon ng Sabado, pagoda na. Kailangan pa nila mag-set up ng church kasi kinabukasan, maraming pupunta na members. Diba? Like, yung mga OJT natin, praise the Lord, no? Ang lalayo pa ng mga pinanggalingan ng mga yan. But those are sacrifice. You present your body as a living sacrifice. Kahit gaano kapagod, sacrifice. That's worship eh. And siyempre, kaakibat ng worship na sacrifice, dapat may pagsunod. May obedience. What is your sacrifice kung di ka naman namumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos? Kaya sabi doon, living sacrifice, holy, and acceptable to God. Without holiness, without being pleasing or acceptable sa Diyos, what is worship? Grabe ka nga mag-sacrifice, no? Talagang grabe ka maglingkod sa Panginoon. Pero sa loob ng puso mo, may mga bagay pang marurumi at mga bagay na pinapasuko sa iyo ng Diyos na ayaw mo pa rin i-give up, ayaw mong sindin ang Diyos kasi mas gusto mo yung gusto mo. Without obedience, walang kwenta yung sacrifice mo. That's not worship at all. Worship must begin with your sacrifice, but also susundan mo ng obedience. If you truly and really love God, you will obey. Ano sabi ni Jesus? If you love me, you'll keep my commandments. Okay? Worship shifts our focus upward. Ang dami mong pagsubok dito, tingin ka na sa taas. Tingin ka na kay Lord. It restores joy and renews strength. Tandaan niyo po ang worship sa Bible, sa pinakaunang nabanggit yung word na worship, it doesn't have any connection sa music. Sa singing. Kahit wala kayong makikita. Sa pinaka-first word ng worship sa Bible, wala kang makikita na nakakonect siya sa music. Kasi ang pagkanta natin sa Diyos ay papuri, hindi pagsamba. Nagiging pagsamba ay yung pagkanta mo sa Diyos. Kung yung quality ng puso na nagpupuri sa Diyos ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Amen po? Amen? Sa mga music team, sacrifice, Saturday, no? Magpa-practice yan. Pero kahit anong tugtog mo, kung hindi ka naman nakakalugod sa Diyos, walang obedience, wala rin. True worship must require not just sacrifice, but also a wholehearted obedience. Amen? So mahalaga po ang rhythm of worship. Pag wala kang worship, pag hindi ka sumasamba sa Diyos, ikaw ang Diyos. Okay? Pag hindi ka sumasamba sa Diyos, again, ikaw ang Diyos ng sarili mo. Okay? Next, number 8. Rhythm of celebration. Bakit kailangan mag-celebrate? Well, the Bible says, "This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it." Diba? Lagi natin dinideclare yan, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Monday, this is the day that the Lord has made. Tuesday, this is the day. Celebrate. Bakit mahalaga ang celebration? Without celebration, wala. Hindi ka mareremind kung ano yung mga victories na ginawa ni Lord sa buhay mo. Celebrating victories reminds us of God's faithfulness. Amen? Nakapag-swimming tayo, yeah! Hindi ka nakasama, next time. Okay lang, may ano kasi, mayroon tayong quota. Quota. Meron tayong ano lang, hanggang dito lang pwede sumama. Maaga natin in-announce. Magkakaroon pa ng kasunod din, huwag kayo mag-alala. Okay, so may next time pa. Pero bakit kailangan ng celebration? For example, nakapasa ka sa board. Celebrate! It's okay. Walang kaso doon. May victories, celebrate mo. Walang kaso doon. There's nothing wrong with celebrating. Bakit? Celebration, ini-strengthen niya yung kaluluwa mo, yung soul mo. So, walang kaso doon. Kaya, nag-birthday si pastor. In-invite mo sa kainan si pastor. Walang kaso yun. That's celebration. Na-praise the Lord by bago kang taon ngayon. Diba? There's nothing wrong with celebration. Nagkakaroon ng problema sa celebration kung mali yung sineselebrate mo. Okay? Another. Ito, ginagawa niyo ba to? Rhythm of Sabbath or rest? Sabi ng Bible sa Exodus 20, "Remember the Sabbath day to keep it holy."
Remember the Sabbath day. Ano ba yung word the Sabbath? It means rest. Magpahinga ka. Remember to rest in short. And to keep it holy. See to it na yung pahinga mong yan, nakakalugod sa Diyos. Baka mamaya yung pahinga mo, hindi ka naman nakakapagpahinga sa spiritual na buhay mo. Sayang lang. Sabi nga, wag kayo magtatrabaho ng 7 days a week, ha? Mapapaaga ka talaga, promise. Mapapaaga kang mamahinga. Pag nagtrabaho ka ng 7 days a week. Isang araw na lang ang nilaan ng Diyos para sa buong linggo mo na ipahinga mo sa Kanya. Bakit magpahinga ka sa bahay? Hindi. Sa Diyos. Sa presensya ng Diyos. Remember the Sabbath day. Remember to rest, to keep it holy. Magpahinga ka sa Diyos. Sa presensya ng Diyos. And there are times na kailangan mo talaga mag-break. Okay lang yun. Mag-leave niya, nagtrabaho ka. Gusto mo mag-leave ng 3 days so that makapagpahinga yung katawan mo. Okay lang yun. It doesn't matter. It's okay to rest. Mahalaga ang pahinga. Huwag mong patayin yung sarili mo sa kaka-pressure, stress sa trabaho, and so on. Walang mali sa magpapahinga. Nagkakaroon lang ng mali ang pahinga pag sobra-sobra na. Okay. Okay lang magpahinga. Pero lagi nyo tandaan, sa isang buong linggo, may isang araw tayo na dapat nilalaan sa Diyos. Nakapaglaan tayo ng trabaho mula Monday hanggang Saturday, isang araw lang ang nire-require ng Diyos na ipahinga mo sa presensya niya. Bakit? Hindi ka makakapagpahinga sa bahay lang. Maraming distraction. Pero pag nasa loob ka ng church, kasama yung mga church people, nagkakaroon ng fellowship, nakakapagpalakasan tayong lahat. Na-encourage, napapag-pray ka, nakakapag-minister ka sa Panginoon at sa bawat isa. Okay? Hindi lang ikaw yung napapahinga. Pati yung spirit, kaluluwa mo nakakapagpahinga sa presence ng Diyos. When we sing together, worship together with the people of God. Okay? Pang-10, lapit na, rhythm of work. Sabi ni Paul, Colossians 3:23, whatever you do, sabihin niyo whatever. Whatever na ano. Ano yung whatever? Kahit ano. Okay? Ano mang ginagawa mo? Work heartily as for the Lord, not for men. Ano daw ginagawa natin? Gawin natin kanino? Kay Lord. Nang merong puso. Diba? Lahat ng gagawin mo, pupusuan mo. Bakit daw? Work is worship when done for God's glory. Amen? Kung yan trabaho mo ngayon, gusto mong makaglorify sa Diyos, gawin mo para kay... Di ba? Gawin mo para sa Panginoon. Hindi yung kapag, Monday na naman. Walang ka-energy. Balik na naman sa trabaho. Ayan. Ang totoong nagtatrabaho para sa Panginoon, kung ano yung energy mo sa presence ni Lord, energy mo rin sa trabaho mo kasi kasama mo yung presence ni Lord. Amen po. Pagpasok ng Monday, yes, Monday na ulit. Trabaho na ulit. Kasama mo si Lord eh. Lord, ano yung purpose mo sa work ko today? Ano yung gusto mong i-accomplish ko sa araw na to? Sa mga estudyante, ganun din. Bukas pasok na naman. Umulan lang konti. Kakaiba mga bata ngayon. Umulan lang konti. Mayor! Kami nun bumabagit na lahat. Nandun pa rin kami sa suli. Di ba? Walang cancel. Kahit bumabaha na, diretso pa rin. Namamangka pa iba. Ngayon, konting ambon lang. Mga bata. Sensitive. Tapos, tuwan-tuwa sa cancellation. Pagbalik, puro summative test, puro paperworks. Reklamo pa rin, di ba? Ang rhythm of work, gino-glorify natin ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Bakit? Diligence honors God. Yung kasipagan. Gusto niyo matutunan ang pagiging masipag? Magbasa kayo ng Proverbs. Maraming sinabi si King Solomon tungkol sa mga tamad dun. Kayong mga tamad. Sabi ni King Solomon, a little sleep, a little folding of the hands. Ano kasunod? Poverty. Di ba? Will strike you. Pagtatamad-tamad ka, walang mangyayari sa buhay mo. Kaya kailangan ng diligence, maging masipag ka. May work talaga. Okay?
You have to work. 11, the rhythm of fellowship. Bakit mahalaga ang fellowship? Sabi ng Bible, Hebrews 10:25, do not give up meeting together. Do not give up. In short, wag mo magpapalit yung fellowship sa iba. Napakahalaga na meron tayong fellowship sa isa't isa. Bakit? Fellowship strengthens faith and accountability. Nagiging accountable tayo sa isa't isa eh. Lagi ko nga sinasabi, after service, di ba? Huwag kayong lalabas ng pintuan na yon nang wala nag-pray sa inyo ng personal. Kailangan meron para na-strengthen ka. We grow best in community, not isolation. Walang lumalago pag mag-isa ka lang. Walang lalago kapag, lone ranger ka. Pag mag-isa ka lang. Walang growth doon. Ang totoong growth pag sumama ka sa fellowship. Join us. Mamaya po, may youth fellowship dito. Merong young professionals mamaya na fellowship. Join. So that you'll grow. Napakahalaga ng fellowship, wag na wag yung pagkakait yan. Sabi ko nga sa mga OGT kahapon ayokong sisihin nyo ko. Pag umarap na kayo sa Panginoon, na dumating yung time pala nag-OGT kayo sa church, kasi hindi man lang naligtas yung kaluluwa nyo nung nag-OGT kayo sa church. Ayokong dumating yung time na magsisi kayo na hindi nyo nakilala si Lord. Kaya papakilala ko sa inyo si Lord ngayon. Ano yung salvation? Okay? Napakalaga ng fellowship. Number 12, rhythm of giving. Ikaw ba ay mapagbigay? O madamot pa rin? Sabi ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Ano mas mahalaga? Mas mapalad ang nagbibigay kaysa ang tumatanggap. Masarap tumanggap, pero mas mapalad ang nagbibigay. Di ba? Mas mapalad kapag nagbibigay ka. Giving reflects God's generosity. Paano nila malalaman na totoo yung Diyos mo? Kapag sila ay nagugutom, pinakain mo. Pag sila ay nauuhaw, pinainom mo. Pag sila ay ginalamig, binalutan mo. Pag sila ay nalulungkot sa bilangguan, binisita mo. Kailan sinabi ni Jesus yun? Sa mga disciples niya na nagbigay ng buhay para sa Panginoon. It breaks selfishness and blesses others. Gusto mo mapagtagumpayan yung sarili mong karamutan? Magbigay ka. The only way to overcome your selfishness, give. Because the moment you give, that's the time na kaya mo nang isurrender, isuko yung sarili mo. Amen po? Some of you, baka di nyo talent yung pagtugtog, di nyo talent yung pagkanta, di nyo talent yung pagsayaw, pero talent mo magbigay. Praise God. So the more you give, the more you receive. Amen? Meron din gift of giving talaga sa Bible. Even si Apostle Paul, nakaranas siya ng giving mula sa mga taga-Philippian church, mula kay Priscilla and Aquila na mag-asawa. Sinuportaan si Apostle Paul sa lahat ng mga mission trips. Diba? So, yung gift of giving ay napakahalaga. Bakit? Kasi it keeps us sa pride ng selfishness. Para di ka maging madamot. Okay? Number 13, lapit na. Rhythm of gratitude. Sabi niyo, gratitude. Sabi ng Bible, in everything, give thanks. Bakit daw? For this is the will of God in Christ Jesus for you. Ano yung kalooban ng Diyos? Ano yung kalooban ng Diyos? Baliktarin natin This is the will of God in Christ Jesus for you. When you give thanks in everything. Nakuha niyo? Nakuha niyo yung message? Ang kalooban ng Diyos para sa'yo, para sa akin, para sa atin, that in everything na nagaganap sa buhay natin, we give thanks. Amen? Ano man ang mangyari sa buhay natin, in everything, whether good or bad, ang God's will, you give thanks. Yan. Si Sheila kahapon, nagtanong siya, Sir, kung mahal tayo ng Diyos, bakit dumadaan tayo sa mga pagsubok? Ba't inaayaan niya na magkaroon tayo ng problema, ng mga kahirapan, and so on?
Dinirect ko siya sa Bible kay Job. Kilala niyo si Job, di ba? Sino si Job? Si Job ang may pinakamayaman na sa time niya. He is the richest man in his time. Having 7,000 mga cattle, 500 oxen, mga tupa, 3,000. Tapos, may mga servants, may 10 anak, at sa isang iglap, tinanggal lahat ng Diyos sa kanya yun. Kaya lang, hindi talaga si Lord ang nag-alis. Sino ang nag-alis? Si Satan. Lumapit si Satan kay Lord. Sabi ng Panginoon kay Satan, "Oh, nakita mo ba yung servant kong si Job? Blameless yan. Tapat yan sa akin. Lilingkod sa akin yan." Sabi ni Satan, "Kaya ka lang pinaglilingkuran yun. Paano? Proteksyonan mo yung buhay niya, yung bahay niya, yung mga anak niya, loved ones niya, yung properties and possession niya, yung impluensya niya, diba? Yung gawa ng kamay niya, yung trabaho niya mismo, business niya. Iningatan mo lahat yun, tanggalin mo lahat sa kanya yun. Tignan natin kung di kanya sumpain." Sabi ni Lord, "Sige, pwede mong tanggalin lahat sa kanya, except yung buhay niya." O di nangyari, nagpadala ng tornado, ang daming mga magnanakaw from Chaldeans, mga raiders, mga bandits, nagnanakaw lahat, pinagpapatay lahat. Naglaho lahat sa kanya. Ang natira lang sa kanya, asawa niya. Anong sabi ni Job? "Hubad akong dumating dito sa lupa. Hubad din akong babalik sa Panginoon. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha. Purihin ang pangalan ng Yahweh." Nagkasala ba siya? Ano yung naging kalooban ng Diyos? That in everything, give thanks. Nagpasalamat pa rin siya sa Diyos. Kaya gratitude shifts our perspective to God's goodness. Amen? Mabuti ba ang Diyos? God is good. Now, thankfulness creates contentment. Isa pa yan. Kapag nagpapasalamat ka, nagiging kontento ka. Whether maliit or malaki yung natanggap mo, you give thanks. Nagiging kontento yung puso natin. Hindi ka mareklamo. Ba't ito lang? Buti nga, may binigay. Kasi Shemi, madalas kong kinokorek dyan eh. Pag mag-serve ng pagkain, tas ayaw kainin, napaka-ungrateful. Sabi ko, sinisermonan ko talaga. Sabi ko, mapalad ka, may kinakain ka. Yung ibang bata, naghuhukay pa ng basura para lang makakuha ng pagkain. Ikaw na sinaserban ka pa. Sinusubuan ka pa pag trip mo. Di ba? Parang mapalad ka, yung ibang bata, walang makain sa labas. Gusto mo palit kayo, kukunin ko yung bata sa labas, ikaw na lang sa labas. Para ma-experience nyo yung gratitude. Ano talaga yung katotohanan, dapat maging thankful tayo everyday. Ano man yung sitwasyon, meron o wala, thank God. Yeah. That's rhythm of gratitude. Next. The rhythm of hope. Yan, sana lang. After nyan. Ano meron sa hope? Sabi nun ni Paul, Romans 15:13, "The God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him." Ano meron kapag may hope ka? Hindi ka susuko. Tama? Pag meron pag-asa, hindi ka susuko. Habang may buhay, merong problema, sabi ni Father. Nakita akong reels na gano'n eh. Habang may buhay, merong, sabi pag-asa, problema. Tama naman, it makes sense. Totoo naman yun. Habang may buhay, habang buhay kami, problema pa rin. Tama? Pag namatay ka, wala nang problema. Kasi bakit? Hindi ka lang babayarang bills. Wala ka nang babayaran kung ano. Hindi ka na mag-iisip ng pagkain pag namatay ka. Ang paproblemahin mo na lang kung saan ka pupunta, kung kalangit ba o impyerno. Pag impyerno, napakadaming problema. For all eternity, problema. Kung nasa langit ka, tanggal ang lahat ng problema. Bakit? Wala nang problema sa langit. Yun ang pangako ng Diyos. That's your hope. That's my hope. That's our hope. Amen? Na sa buhay na to, hindi ako mag-aalala kung saan ako pupunta after ko mamatay kasi may hope na binigay sa atin sa Jesus. The blessed hope na kapag namuhay ka ng matuwid sa Kanya, praise God, may langit siya na ginawa para sa atin. Sabi ni Jesus sa John 14, "Aalis ako, pupunta ako sa Ama. In my Father's house are many mansions," sabi ni Jesus. "And if it were not so, I will go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, you will be also." Oh.
Nangako si Jesus. That's our hope. And sabi nga, sa pagbalik ni Jesus, in a moment, in a twinkling of an eye, when the last trumpet was blast, ano mangyari? Itong corruptible body natin will become incorruptible body. Immortal in short. Mara-transform yung katawan natin into an immortal one, kagaya nung kay Jesus. At kukunin niya tayo. Sa 1 Thessalonians, di ba, sinabi sa chapter 4. Oh, praise the Lord. Pagbaba ni Jesus to the clouds, the dead in Christ shall rise first, and we who are still remain will be caught up, will be raptured, will be caught up to heaven. Together with them, yung unang mga namatay kay Kristo, kasama natin sila. Pangalawang batch. Sila yung first batch na harap kay Jesus. Second batch tayo na harap kay Jesus. Malapit nang mag-rapture, malapit nang dumating si Lord. Ready ka na ba? Yan yung hope na meron tayo. Anong ginagawa ng hope? It sustains us even in dark seasons. Kahit may pagsubok, kahit ang dilim ng sitwasyon, may pag-asa pa rin tayo malapit sa Panginoon. Amen? So, kailangan ng hope. We need hope. Rhythm of hope. It keeps us looking forward with faith. Kaya yung mga basahin niyo yung Hebrews 11. Anong makikita niyo doon? Puro nag-hope. Bakit? By faith, Abel. By faith, by Abraham. By faith, Isaac. Puro by faith. Ano yung pananampalataya nila? That they are looking for a city with a true foundation. Pero sabi doon, hindi nila nakita yun kagad. Kasi hindi nila inabutan si Jesus. That's why sabi ni Paul, mas mapalad tayong inabutan yung cross. Kasi after nung cross ni Jesus Christ, lahat na nanampalataya, rekta na sa langit lahat. Wala nang dadaan ng paradise. Yung Old Testament saints, sa paradise nagdisitambayan. Bakit nagsitambayan? Kasi hindi sila permanent doon sa paradise. Yung picture, ito yung picture, paradise, Hades. Nasaan yung paradise? Nasa ibabaw ng Hades. Sa Hades, yung hell, temporary hell, nandun yung rich man. Sa sa paradise, tumawag si rich man, sabi niya, Amang Abraham, tinatawag niya sa Abraham. Pakisabihan naman si Lazarus, grabing rich man to, no? Kaya nasa impyerno eh. Nasa impyerno na, nag-uutos pa eh. Pakiutusan naman si Lazarus na idudot yung kanyang kamay sa tubig at ipatak sa akin dito dahil uhaw na ako sa init. Sipin mo, nasa impyerno na yung rich man, no? Nag-uutos pa. Kaya ka nandyan, ko yun. Sabi ni Abraham, imposible kaming makapunta dyan, imposible ka rin makapunta dito. Bakit? Dahil merong hinarang ang Diyos in between ng paradise at ng hell. Si Jesus, sabi ni Jesus, kung paanong si Jonah ay nasa, saan? Sa puso o sa gitna ng balyena o ng big fish. 3 days and 3 nights. Sabi ni Jesus, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Kaya nung namatay si Jesus, ito ko yung 3 days. Bakit? Friday, namatay siya. Pumunta siya ng impyerno. Tapos, sinilip niya lang yung, tinadyakan niya yung pintuan ng impyerno. Tapos, kinuha niya yung susi kay Satan. The keys of hell, death, and the grave. Sa Revelation, nakalagay yun. Binawi ni Jesus yung authority. Tapos, dumaan si Jesus sa paradise. Anong ginawa niya? Binuksan niya yung pintuan ng paradise para kunin lahat ng mga saints na nasa Old Testament. Mula kay Adan hanggang kay Malakay or Zechariah. Na Old Testament saints na nasa paradise. Binuksan yon at dinala lahat sila sa langit na. So therefore, empty na yung paradise. Kaya yung rest in paradise, ayoko nun. Wala na po yung paradise, empty na yun. Doon tayo sa langit. Yun yung hope na meron tayo. Amen? So kaya pag wala ka pong pag-asa mula sa Diyos na pinangahawakan, madali kang susuko sa buhay. Okay? Number 15, lastly, the rhythm of love. Ayan. Bakit daw? Sabi ng Bible, 3 things will last forever. Faith, hope, and love. And the greatest of this is love. Meron kang faith, wala ka namang love. Meron kang hope, wala ka naman love, wala rin.
Bakit daw the greatest of this is love? Yung faith, kailangan mo yan dito sa lupa. Tama? Yung hope, kailangan mo yan dito sa buhay. Yung love, kailangan mo rin yan sa buhay. Tama? Pero yung faith and hope, hindi yan maglalast forever. Bakit? Pagdating sa langit, hindi mo na kailangan ng faith. Bakit? Kaya ka nasa langit kasi meron kang faith. Yung hope, hindi mo na rin kailangan sa langit. Bakit? Kaya ka nakapasok sa langit dahil sa hope. Pero yung love, kailangan sa langit? Yes. Kasi maglilingkod pa tayo sa Diyos doon. Kaya kung hindi ka marunong sumamba dito sa lupa, paano ka sasamba doon? Mag-practice ka na dito habang nabubuhay ka. I-practice mo nang mahalin si Lord dito sa buhay na to. Para maging madali sa iyong mahalin siya sa langit. Amen? Love is the rhythm that gives meaning, that gives life meaning. When our lives beats to the rhythm of love, others will hear the song of Christ in us. Malalaman ng buong mundo na tayo'y tagasunod ni Kristo kapag tayo ay merong pag-ibig sa isa't isa, that you love one another. Okay? Sabi nga, the world is not changed by great talents, by wealth, or by power, but by love live out in daily rhythms. Kapag may pag-ibig, lahat ng ginagawa mo sa buhay, praise the Lord, nakikita si Kristo sa'yo. Paano nila malalaman totoo ang Diyos kung meron kang pag-ibig? Pag hindi nakikita ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, tandaan mo, hindi sila maniniwalang may Diyos. Pero the moment na makita nila yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, praise God, they will really understand what it means to have a personal God sa pang-araw-araw na buhay. Aanin mo ang isang church na napakalaki kung puro ipokrito naman at ipokrita yung nasa loob. Aaninin mo ang mga church people na napaka-professional sa buhay kung wala naman totoong pag-ibig sa kapwa. Okay? Dapat makita sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi ni Paul, 1 Corinthians 16:14, let all that you do, basahin nga natin, let all that you do be done in love. Lahat ng gagawin natin, lamanan natin ng pag-ibig. Gawin natin na may pag-ibig. Lahat. Pag-ibig ka rin sa Diyos. Lahat may pag-ibig. Nag-aaral ka, pusuan mo. Nagtatrabaho ka, bigyan mo ng pag-ibig. Para lagi kang motivated, lagi kang inspired, lagi kang encouraged, lagi kang malakas. Kasi ginagawa mo siya na may pag-ibig sa Diyos. Amen? Sabi nga, when every part of life follows God's rhythm, it becomes a beautiful symphony. Alam niyo yung symphony? Pag sinabing symphony, pag nagsabay-sabay na ang lahat ng mga instrumento sa orchestra, nakaka-create sila ng magandang symphony. But when we live out of rhythm, without prayer, walang worship, walang rest, puro ingay lang. Okay? Kaya ngayong umagang to, let's choose today to live in God's rhythm of life. Prayer, study the Word, meditate, fast, serve yung nature, worship, celebrate, rest, pahinga ka, pero work pa rin. Okay? Pwede magpahinga, pero work pa rin. Fellowship, huwag natin hayaan na hindi tayo maka-attend sa mga gawain natin. Give. Napakahalaga magbigay para ma-remind ka na lahat ng meron ka, galing din sa Diyos. Gratitude, be thankful at all times. And hope. And lastly, love. Those rhythms of life, hindi natin kailangan perfectan agad yan. Pero habang na-apply mo siya day by day, nagkakaroon tayo ng growth, mas nagmamature tayo sa buhay, at mas lalo tayo nagiging inline sa kalooban ng Diyos. When we do, our lives will not only bring peace to us, but also music to the world. They shall hear, they shall listen, and they shall see na yung Diyos talaga ay sumasa atin, and they shall glorify God. Just like sinabi ni Jesus sa Matthew, let your light shine. Okay? Bakit? That they may see your good works, and they will glorify God, your Father in heaven. Malalaman nila na talagang ang Diyos ay sumasa iyo kapag nakikita nila yung liwanag mo. May kanta nga favorite ni Kaya yun This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine.
Let it shine, let it shine, let it shine. Maganda yung pangalawang verse. Jesus is the light. I'm gonna let Him shine. Jesus is the light. I'm gonna let Him shine. Siya yung magliwanag. Dahil siya naman talagang light of the world, let Him shine. Hindi ako, hindi ikaw ang bida, si Lord ang bida palagi. Siya palagi ang naitataas. Amen? So, mangyayari, they will glorify God. People will glorify God kasi nakita nila si Kristo sa buhay mo. Amen po? So, those rhythms of life, apply po natin yan sa buhay natin. Huwag natin ipagdamot sa sarili natin na may experiences, yung mga parts ng buhay natin ng ito. Napakahalaga na maging sangkap yan ng spiritual life natin para lalo tayong lumago sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Let's pray. Father, we thank you, Lord, sa araw na to at salamat sa mensahe mo. Thank you, Lord, for the simplicity of your words. At maraming salamat, Lord, because in every rhythms of life, ay pwede ka namin makasama, Panginoon. Simula sa pananalangin hanggang sa pag-ibig, Panginoon, we are praying na magkaroon ito ng application sa aming buhay. Help us na ma-apply namin ito, maunawaan namin ang bawat message mo. Ma-apply namin ito sa aming buhay, Panginoon, so that we will appreciate everything na ginagawa mo sa amin. At lalo kaming lalago rin, Panginoon. Lord, I pray na maging inline kami sa puso mo. Lagi namin maramdaman, marinig yung beat, yung heartbeat ng puso mo. Maging clear sa amin, Panginoon, yung boses mo na nangungusap sa amin every time na kami ay humaharap sa buhay na to. Salamat po sa kalakasan mo na aming nararanasan. Tuwing kami ay nanghihina, sa encouragement na binibigay mo kapag kami discouraged, sa mga provisions na pinagkakaloob mo kapag kami ay nagkukulang. Lord, we thank you dahil ikaw ay more than enough. Salamat dahil ikaw ay laging kasama namin. You're always in us, with us, and for us. Thank you, Father, for sending your Son, Jesus, to die on the cross so that we can live forgiven, justified, cleansed, sanctified by the blood of Jesus. At pwede kami laging umarap sa iyo confidently as your children, being saved from sin and shame and death and hell. Kami po ay merong right na maging anak ng Diyos. And as your children, Lord, we can cry out to you as our Abba Father. And Father, today, pagpalain mong buhay ng bawat isang narito. And I ask, Lord, sa mga anak mong narito, na hindi pa rin sigurado sa kanilang kaligtasan, may they understand today that you want them to be saved by believing in the Lord Jesus Christ as their Master, as their King, as their Lord and Savior ng buhay nila. Help them, Lord, to trust in you and to accept you in their hearts today. And as they accept you, Jesus, sa kanilang puso, Holy Spirit, have your way, fill their lives, make their bodies your temple, and create a habitation sa kanilang puso na maranasan nila maging tahanan mo ng kanilang mga buhay. As they believe and receive you, Lord, today, na maging Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, write their names in the book of life. At patuloy na magkaroon kami ng hope, our blessed hope, Lord, that you will prepare a place for us in heaven, that when the time is right, Lord, when you come again to this earth, you will receive us to yourself, Lord. And we will be there forever, for all eternity. And we can enjoy eternal life for the rest of eternity, Lord. Salamat po sa buhay na binigay mo sa amin today. And I pray, natulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng maayos na relasyon sa iyo. That we will always present our lives, our bodies, as a living sacrifice, holy and acceptable to you. That we will worship you with sacrifices and with obedience. Not just sacrifice, Lord, but with obedience. Because we want to be holy, we want to be pleasing, acceptable in your sight, Lord. Kaya linisin mo po ang aming buhay, ang aming isip, ang aming puso, ang lahat-lahat sa amin, Lord. Transform us through your Holy Spirit. I pray, Holy Spirit, that you will transform our hearts, our lives, our soul, and mind, and our spirit, Lord. Na patuloy na maranasan namin ang pagbabagong buhay palagi sa iyo. Every day, Lord, change us from glory to glory. Ayusin mo po ang aming mga puso. So that every day, Lord, maramdaman namin ang heartbeat mo. Maramdaman namin, Lord, yung nais mo, marinig namin yung boses mo. At turuan mo kami, i-guide mo kami sa lahat-lahat ng aming gagawin. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng mga bata, mga kabataan, mga estudyante, even sa mga young professionals, mga nagtatrabaho, mga magulang, mga adults, Lord, even sa mga senior. I am praying, Lord, for every members of this church,
narito at mga nasa online, Lord. I pray for them that you'll continue to bless them. I ask, Lord, that i-provide mo po lahat ng needs nila. Especially, Lord, kung paano mo na-provide sa buong 8 buwan. Itong pang 9th month, bukas, September na, Panginoon. Itong lahat ng bare months. Ipinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na magiging matapat at mabuti sa aming buhay, na magkakaloob ng lahat-lahat ng tulong at suporta mo sa aming mga buhay sa buong buwan ng September at sa rest of the months pa ng buong taong ito. Salamat dahil ikaw ay tapat palagi. Laging sapat at higit pa sa lahat ng aming pangangailangan. Kaya naman, O Diyos, kami po ay nagpapakumbaba sa iyo. Lahat po ng pagpapala na para sa amin for the month of September, right now, Lord, we are receiving it by faith na marireceive at patatanggap po namin ang lahat ng iyon, Panginoon. Even yung mga prayers na inaantay pa namin na tugunin mo. Ngayong buwan ng September, Lord, ay matanggap po namin ang katugunan, kasagutan sa lahat ng aming panalangin. I also pray, Lord, na i-release mo po ang lahat ng mayamang biyaya at pagpapala mo para sa buong mga anak mong narito, Panginoon, na nasa online. I pray, Father, that you bless each and every one of us. I-provide mo po lahat-lahat ng financial needs, material needs, physical needs. I declare divine health in our bodies, Lord. I speak healing sa mga may sakit at karamdaman. Sa pangalan na Jesus, we receive it by faith at every parts of our bodies, every fibers, every muscles, every joints, every bones, from every system of our bodies, from the top of our heads to the soles of our feet. I declare divine health and healing sa aming lupang katawan sa pangalan ni Jesus. Help us to discipline our bodies, Lord, and make it our slaves so that when we preach the gospel, we will not be disqualified, Lord. I pray na magkaroon kami ng disiplina sa aming mga kinakain, sa mga iniinom, Lord, sa aming mga nilalagay sa aming katawan, upang hindi kami magkasala sa inyo, Panginoon. Pagbalain mo ang bawat isa na naglagak ng oras, Panginoon, para maglaan ng pagbuburit, pagsamba sa iyo, at pakikinig ng iyong mga salita at pananalangin. At patuloy na maranasan namin, O Diyos, ang pagkilos mo po sa aming mga buhay. Lord, I am praying, Lord, for the next bare months, Lord. Sisikapin naming lahat, Panginoon, na hindi pabayaan ng aming mga fellowship, our meeting together, Lord, we will not give up, Lord, para hindi kami maka-absent sa mga gawain namin, Panginoon, mga paglilingkod na ginagawa namin sa iyo, Panginoon. I pray, Lord, for the coming 4 months pa, Panginoon, ng taong ito. Dinideklara namin, O Diyos, na ikaw po ang tutulong sa amin, na magampanan namin ang aming mga paglilingkod na ginagawa sa iyo. We also intercede today, Lord, sa buhay po ni Nanay Reddy. We speak healing sa kanyang lupang katawan. Kung siya'y nanonood ngayon, Lord, I declare healing from the top of her head to the sole of her feet. I pray for restoration. We declare, Lord, yung complete healing mo sa kanyang lupang katawan at magkaroon ng kaayusan ng kanyang sangkap ng lupang katawan para magkaroon ng kagalingan at makapaglingkod pa rin siya sa iyo sa pangalan ng Jesus. We also pray, Lord, yung healing mo rin, Panginoon, sa buhay ni Tita Annie. We declare, Lord, that the power of the precious blood of Jesus ay supernaturally po ay mag-flow sa kanyang lupang katawan at pagalingin po ang bawat parte ng kanyang katawan sa pangalan ni Jesus. Lord, we speak, Lord, that through your Spirit, Holy Spirit, fill her body with your power, with your glory, with your anointing, at maranasan niyang kagalingan sa iyo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At salamat din, Lord, dahil patuloy yung palalakasin ng bawat isa sa mga ginagawa namin sa bawat araw, Lord. I pray for tomorrow, Lord, na lahat ng gagawin namin for this new week muli, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Lahat ng gawain, lahat ng mga trabaho, lahat ng mga gagawin namin sa buong buwan ng September ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Ikinukomit po namin sa iyo ngayon na pagpalain mo po ang lahat-lahat ng gagawin namin sa bawat araw ng September, Panginoon. Lord, salamat sa 8 months na lumipas ng taong ito, Panginoon. Thank you for being faithful, for being so good sa aming mga buhay. Kaya naman, Lord, tinataas po namin sa iyo na ang lahat ng gagawin namin ay magiging matagumpay at pagpapalain mo at samahan mo po kaming lahat ng banal mong spirito ng presensya mo sa aming buhay. Bless mo rin, Lord, ang mga OJT, Panginoon, namin na naglilingkod sa iyo. I pray, Lord, na sa mag-stay nila dito, ay hindi lang sila mag-stay for OJT. And even, Lord, matapos naman yung OJT nila, ay magiging part sila ng spiritual family na ito, Panginoon. That we may serve with one another, Panginoon, sa lahat ng kanilang gagawin, Panginoon. Bless mo rin, Lord, si Ate Deb, Panginoon, at si Miguel na nasa Belgium, Panginoon. We are declaring blessings, peace and prosperity sa kanila, Panginoon, sa Belgium in the name of Jesus. And now, Lord, we pray by faith
na magkakaroon din ng Sandalite Belgium soon. In the name of Jesus, sa pamamagitan ng paggamit mo sa mag-asawang yon, sa pangalan ni Jesus, Lord. Gamitin mo po, Lord, ang buhay ni Pastora Deb sa Belgium, Panginoon, para makapag-plant ng church, makapag-plant ng seed sa mga taong naroon, Panginoon. And we pray na pagpalain mo rin, Lord, today, yung celebration ng 4th year anniversary ng Sandalite NHA. Salamat sa katapatan mo sa kanilang buhay sa pangunguna mo kay Pastor JM, Lord. We pray, Lord, na i-bless mo po ang buong Sandalite Ministries din, Lord, sa kabuuan nito, mula sa main church sa Katarungan, sa NHA, sa proper, Lord, even, Lord, sa Putatan, sa Tunasan, ganyan din sa Lakeview, Lord, sa San Pedro, Upper Village, sa Pasita, even, Lord, sa Dasma, Lord, we pray sa Calabarzon, sa buong Batangas, sa Kalakarin, Panginoon, we pray na i-bless mo po ang lahat ng bumubuo ng Sandalite Ministry, sa lahat ng mga kapastoran, kamanggagawa at kapatiran namin, Panginoon. Nire-release din namin, Lord, ang pagpapala mo sa buong body of Christ dito sa Muntinlupa at sa buong Pilipinas at sa buong mundo, Panginoon. We thank you, Lord, dahil patuloy mo pong aayusin ang aming bansa rin, Lord. Sinasaway din namin, Lord, ang lahat ng korupsyon sa bawat departments ng bansang Pilipinas. Lord, i-correct mo po, itama mo po, ayusin mo po, baguhin at palitan mo po ang mga corrupt leaders na nasa posisyon sa pangalan ni Jesus. And we pray, Lord, i-reveal mo po ang katotohanan sa lahat-lahat ng mga kaganapan sa bawat departamento ng aming bansa. And Lord, let there be righteousness. Let there be godliness, Lord, sa mga leaders namin sa aming bansa. Lord, mag-produce ka ng maraming godly leaders sa aming bansa upang makorek na po at masaayos at mapagpala na po ang bansang Pilipinas, Lord. I pray na i-unite mo po ang Luzon, Visayas at Mindanao, Panginoon, na manalangin araw-araw at tumawag sa iyo na magkakaroon pa rin ng pag-asa ang bansang Pilipinas na maging malago at matagumpay ang ekonomiya ng aming bansa sa pangalan ng Jesus, Lord. Pagpalain mo ang presidente namin, ang lahat ng mga senador, kongresista, even, Lord, lahat ng mga mayors, mga governors, mga vice mayors and vice governors, mga konsehal, mga barangay captains, at mga kagawad at ang lahat ng bumubuo ng leaders ng aming bansa, even, Lord, sa mga may business, Lord, I pray na i-bless mo po ang ekonomiya ng aming bansa upang sa gayon, Panginoon, ay maging pagpapala na po ang bansang Pilipinas sa maraming bansa sa buong mundo, Panginoon. We pray na, Lord, maabutan pa namin na palalaguin mo po ang bansang Pilipinas sa pangalan ng Jesus, Lord. And Lord, we also ask for forgiveness. Patawarin mo po ang Pilipinas, ang aming mga buhay sa aming mga kasalanan ng aming bansa, Panginoon. Lord, forgive din ang aming mga labi, ang aming mga salita, ang aming mga tinype or mga pinost sa online or mga kinoment, Lord, na mga cursing sa aming bansa. Forgive and cancel all the curse words, Lord, na mga nasabi ng mga Pilipino sa aming bansa, Panginoon. And I pray, Lord, na palitan mo ito ng blessing mo. For the Philippines is for the Lord. Mapalad ang bayan na ang Diyos ang Panginoon. Ikaw po ang Panginoon. Ikaw po ang Diyos ng aming bansa, Panginoon. Kaya naman, talangin namin, O Diyos, na mahabag ka po sa aming bansa. At kahabagan mo ang bawat Pilipino rin na magkaroon ng totoong kaligtasan din ang bawat Pilipino, Lord. Salamat po, Panginoon, dahil sa araw na ito, Lord, dinideklara namin ang mayamang biyaya mo na bubuhos po sa aming lahat. Natanggap namin, Panginoon, ang lahat ng pagpapala mo. O the Lord bless us and give us. May the Lord cause His face to shine upon us and be gracious unto us. May the Lord lift up His countenance upon us and establish us in His peace. Maraming salamat po sa biyaya mo sa araw na to, Panginoon. At inihiling namin, Panginoon, na ang tagumpay ng araw na to ay magiging tagumpay din namin sa buong buwan ng September, sa pagharap namin bukas, Lord, sa bagong buwan. At patuloy namin pinagpapasalamat ngayon pa lamang, Lord. Pinagpapasalamat na namin, Lord, na ang lahat din ng mga nag-exam na estudyante last week ay makakapasa silang lahat sa pangalan ng Jesus. Lahat ng mga may trabaho ay speak promotion in the name of Jesus sa kanilang positions or trabaho, increase of salary in Jesus' name, makabayad lahat ng bills and expenses, lahat ng mga utang sa pangalan ng Jesus, Lord. I-provide mo po ang lahat ng ito. Kung paano ka nag-provide sa buwan na ito ng August, ay magpo-provide ka rin po sa bagong buwan ng September, Lord. And even, Lord, ikaw po ang mag-provide ng lahat ng pagkain sa kapagkainan. Tulungan mo po lahat ng mga bills and expenses namin para sa buwan ng September. Ngayon pa lamang, nire-receive na namin by faith na mapaprovide mo po ang lahat-lahat ng iyon, Panginoon. Tulungan mo rin kami, Lord, na lumalim po ang aming relasyon sa iyo, lumalim ang aming pag-ibig sa iyo, lalo kaming maging malapit sa iyo, lalo kaming maging uhaw, gutom sa iyong mga salita at makilala ka namin sa bawat araw, Panginoon. Saliksikin namin ang iyong mga salita at mas lalo ka naming ibigin pa
habang kami ay nabubuhay upang mabuhay kami ng totoong pagsamba sa iyo sa araw-araw, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa araw na ito. Binabalik namin sa iyo mataas na papuri at salamat at maganap ang iyong mabuti gaya at lumusmong kalooban sa aming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Shalom.